Sinisimulan na ng Makabayan Bloc ang pangangalap ng pirma ng mga mambabatas para sa inendorso nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nais nilang makuha ang 106 na pirma o higit sa 1/3 ng kasalukuyang miyembro ng Kamara para maidiretso na ito sa plenaryo at matransmit agad sa Senado. Nakatutok si Tina Panganwil Perez. Nangangalap na ng pirma ng mga kongresista ang Makabayan Bloc sa Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, pinost ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa group chat nilang mga kongresista ang kopya ng impeachment complaint na inihain ng mahigit 70 ordinaryong mamamayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Bibigay lang namin ng copy sa aming mga colleagues through our GC para mapag-aralan na nila. And then on Monday no, kung nabasa na nila at sila ay sang-ayon na at gusto nila mag-endorse, so pirma na sila doon sa ibigay naming form. 106 ang target ng Makabayan Bloc na makalap na pirma o 1/3 ng orihinal na bilang ng mga miyembro ng 19th Congress. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 103 lang ang kailangan dahil 307 na lang ang kabuuang bilang ng mga kongresista dahil meron ng mga pumanaw o natanggal na kongresista o nagbitiw dahil itinalaga sa gabinete. 106 para hindi ma-technical. Oo. Kasi 'di ba, parang kapag sinabi nila na hindi kasama pa rin sa role itong mga namatay or ganito or ganyan, at least we have a sure number of 106 kapag tinotal. Ma'am, meron na po ba so far as of today na nagsabi sa inyo na pipirma sila? Wala pa. Oras ang kalaban ng mga nagsusulong sa impeachment dahil magre-recess na ang Kongreso simula sa December 21 at ilang buwan na lang ay eleksyon 2025 na. Kapag nakuha ng mga pro-impeachment ang pirma ng 1/3 ng mga kongresista, hindi na diringgin sa Kamara ang mga reklamo. Iaakyat na ito sa Senado na uupong impeachment court. Kung hindi, kakain ng oras ang pag-transmit ng Secretary General ng Kamara sa mga impeachment complaint sa Office of the Speaker. Ang Speaker may 10 session days para mapasama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. May 3 session days naman para i-refer ang mga reklamo sa House Committee on Justice. At bago pa makapagsagawa ng hearing ang komite, kailangan munang tingnan kung sufficient in form and substance ang reklamo. Kung sufficient, may 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga akusasyon. I think it's calendar days kasi it did not mention na session days eh. Parang 10 days lang nilagay doon to file the answer. Ang understanding ko dyan, ma'am, session days eh. By session days, it is Monday to Wednesday only. We don't have a session on Thursday and Friday. Ano man ang mangyari, inaasahan na raw ng isang kaalyado ng bise sa Senado na matutuloy ang impeachment. I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.